ang bawat isa. Ano po? Bago po tayo dumako sa ating bahaginan, isa lamang po announcement para sa aking mga kapatid na alagad, CAPS, mga tagasunod, pasyente, yung mga umaten po ng misa. Ano po? Kada ikalawang Miyerkules ng buwan ay at saka po ng pang 4th Wednesday. Para po bukas, 2nd Wednesday, ay wala pong misa sapagkat wala pong makuhang pare. Ano po? So, yung uniform natin para bukas ay as is pa rin po, yung pa rin pong kulay brown. So, hindi po tayo magpuputi bukas sapagkat wala nga pong misa. Relax na po ba ang bawat isa? Ang bawat isa po ba ay nagalak sa inyong pagpupuri sa ating buhay na Diyos? Natuwirang marapat lamang na sa tuwina ay pasalamatan, parangalan, alaya ng oras, ng buhay. Relax na po ba? Sa umaga pong ito, sa katanghaliang ito, ay ang ating pong pagbasa o ang banal na aral na nagmula sa ating banal na aklat ay tungkol sa ilaw, tungkol sa asin at ilaw ng sandaigdigan. Ano po? Subalit, marahil, pinili ko po na wag na lamang pong magbigay ng tema sapagkat para po nang sa gayon ay magkaroon ng laya ang bawat isa, magkaroon ng pagkakataon ng bawat isa na maisiwalat kung ano ang damdamin, kung ano nagiging kaganapan sa kanilang mga buhay, kung paano kumikilos ang buhay ng Diyos sa bawat isang katauhan. Kaya po hindi po ako nagbigay ng tema. Sa gayon ay maaari pong magbahagi ang bawat isa. Sapagkat, di po ba sa araw-araw na buhay natin ay punong-puno po ng biyaya at pagpapala? Amen po ba yon? So, pwede pong magpasalamat, pwede din pong isiwalat kung anong naging kaganapan, kung paano naging dakila ang pagkilos ng ating buhay na Diyos sa bawat isa sa atin na tumugon sa panawagan ng ating Panginoon sa araw na ito. Amen po ba yon? May kausap po ba ako? May nakikinig po ba sa akin? Ayun. Kung magkagayon, ang bawat isa ay nakikita ko naman pong nakangiti sapagkat tumugon sila sa akin at marahil sa kanilang ngiti ay magkakaroon sila or kayo ng lakas ng loob upang sa gayon ay tumindig sa harapan na ito upang isiwalat kung ano nagiging kaganapan sa inyong mga buhay na sa bawat araw nabigay pahiram ng ating Diyos sapagkat nabubuhay pa po tayo. Amen! Ito po ay napakalaking biyaya na nagmula sa ating Panginoon sapagkat ito'y isang regalo na hindi maibibigay ng sino man kung di tanging Diyos ang makapagbibigay at makapagpapahiram. Amen po ba yon? Bago po ang lahat, ay malugod ko pang binabati ang ating mga kapatid na nasa internet ngayon na kung saan sila po ay regular na nakatutok sa atin upang sa gayon ay subaybayan ang ating gawain. Magandang tanghali po. Dito po sa Pilipinas, tanghali po. Sa inyo po, magandang araw po sa inyong lahat. Relax na po ba? Ready na po ba ang bawat isa? Sino kaya ang may lakas ng loob na biniyayaan ng ating Panginoon upang sa gayon ay isiwalat ang kadakilaan ng Diyos kung paano nga po kumilos ang buhay ng Diyos sa kanyang katauhan. Sapagkat batid ko po na hindi madali ang tumindig dito sa harapan sapagkat ito po ay talagang isang biyaya. Ano po? Isang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon na hindi nga po lahat ay nakatitindig sapagkat ang iba ay nahihiya. Ano po? Ang iba ay sinasabi na baka wala akong masabi, baka magbakil ako or mablangko ako, yung mga ganun po ba? Subalit, wag po kayong matakot, ano po? Wag po kayong mahiya sapagkat nalulugod po ang ating Diyos kung sa tuwina po ay isinisiwalat at siya po ay pinapupurihan at pinasasalamatan sa kabila ng mga biyaya na patuloy niyang ibinibigay sa ating lahat. Amen po ba yon? Meron po bang maglalakas loob at bibigyan ng ating Panginoon ng kalakasan ng kalooban nang sa gayon ay maisiwalat ang kadakilaan ng ating Panginoon? Hello po! Hi po sa inyong lahat! Ang pagparito po ninyo ay isang biyaya na maituturing. Amen? Sapagkat kung wala kayong pandama, wala kayong nadarama, wala kayong natatanggap na biyaya sa ating Panginoon, hindi kayo magbabata. Amen po ba yun? Sapagkat nauubos ang oras ninyo at panahon. Nauubos ang inyong ganito po. Di po ba? Pagpunta niya dito, sigurado, ganito ang kailangan. Hindi ka po pwedeng pupunta dito na wala, lalo tigit sa mga may sasakyan. Ano po?
Buti na lang at meron tayong mga kapatid na may magandang kalooban na kung paminsan ay nagsasakay sa atin. Amen po ba yon? Kaya yamang lamang na kayo po ay tumugon sa panawagan niya, parapatin po natin na mabigay tayo ng lugod sa ating Diyos sapagkat ang pagtindig dito ay isang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen po ba yon? Ano po? Wala pa po pang maglalakas ng loob na isiwalat ang kadakilan ng ating Panginoon. Si Mother, maya-maya ng konti, batid ko na nagpupumiglas na kanyang damdamin na makapag-alay at makapaghandog ng papuring awit sa ating Panginoon. Subalit, ang nasa ko po sana, ang nais ko po sana ay ang mga pasyente. Ano po? Ang makapagbahagi sa araw na ito sapagkat ang nabuhay po kayo sa kabila ng mga pinagdaraanan, sa kabila ng mga karamdaman, sa kabila ng mga problema sa buhay na ating pinagdaraanan, ay tuwirang nakakalaban kayo at nakakausad din naman na akala natin nung unang buhay natin na hindi pa tayo nakakarinig ng mga salitang banal ay tuwirang tila baga wala ng pag-asa. Ano po? Na tuwirang lugmok na ang ating mga katawan sa kabila ng mga pinagdaraanan natin. Amen po ba yon? Subalit, makikita po ba at mababaka sa inyong mga mukha na kayo po ay may mga pinagdaraanan, kapatid? Hindi, ano? Lahat at ikaw, no? Hindi na mababakas na ikaw ay tuwirang nalugmok sa dati mong buhay. At kung hindi mo kilala ang buhay ng Diyos, marahil ay asan ka na kaya ngayon? At ano ka na kaya ngayon, ano? So, ang pagparito po natin ay isang biyaya. Ang mga kapwa ko alagad, minsan makakapagtanong ka, ano nga bang ginagawa mo doon? Ano po? Bakit nga ba araw-araw ay nagmimithi ka na makapaglingkod? Na kung paminsan ay dumaratal din naman ang bilang pagkatao na minsan tinatamad. Ako po, naamin ko po yun, ano po? Na minsan tinatamad ka. Subalit, buhay ang Diyos na patuloy pong inuudyo ka ng aking puso, na patuloy na gumayak, patuloy na pumarito sa kabila ng minsan ay nagbibilang pagkatao na tinatamad nga po. Ano po? Siyempre po, meron tayong mga gampanin sa bahay or minsan may mga lakad na hindi maaaring tanggihan. Ano po? Subalit, buhay ang Diyos at patuloy niya po akong inaakay sa dakong ito upang patuloy na puspusin ang kanyang espiritu at tuwirang makilala siya ng lubusan. Sapagkat batid po ng Ama na kulang pang pagtanggap ko, kulang pang pagkilala ko, at kulang pang pagsuko sa Kanya. Alam na alam ng Panginoon yon, kaya wala po tayong malilihim sa Kanya. Amen po ba yon? Bakit nga po ba kayo nagbabata na patuloy na pumaparito? Ano po, nasa kabila ng, ngayon po medyo nag-uulan, ano po? At kagaya ng tinurang ko kanina, nagumagastos din naman ang lahat, halos. At ang iba naman ay minsan nagugutom din, ano po? At sa kabila ng kung paminsan ay busy o mayroong mga ibang ginagawa. Napakahaba na po ng sinabi ko, ano po? Wala pa po bang maglalakas ng loob? Kung wala po, kahapon po, meron na po akong kinausap na isang alagad na kung maaari po ay tumindig sa harapan na ito upang magbahagi or kung bibigyan ng pagkakataon ay magpupuri sa ating buhay na Diyos. Tinatawagan ko po ang aking Tita Rosie upang tumindig sa harapan ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. At habang siya po ay nakatindig dito, magnilay-nilay na po kayo kung ano pong marapat ninyo sambitin at ialay sa ating Diyos na buhay. Diyos amang makapangyarihan, nagpupurit, nagpapasalamat. Ang lahat po ng bagay ay sa lamang, wala pong makaangkin ng kahit sino man. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa mga pasyente at tagasunod, lalong-lalo na po sa aking mga nagagandang alagad at mga choir, CAP. Si-share ko lang po yung naganap sa aking buhay. Nang pormero pa lang po akong alagad, meron pa lang po isang buwan na inatas nga po na kami nila kapatid na Mirna maghaplos na lang sa aming tahanan. Ako po sa aming tahanan, silang magkapatid na apat, sila po ay naghahaplos ng mga pasyente. Doon na lang po. Subalit nang minsan nga po ay ako po ay nagpatanim. Bagaman po ako talagang, nga po, tatay, nanay pa, sapagkat ang mga anak ko nga po ay malalayo,
na sila po ay nagsisipagturo na may mga kani-kanila ng pamilya. 3 po anak ko, 2 babae at 1 lalaki. Yung pong lalaki ay bunso. Siya naman po ay nagtatrabaho, kaya po ako ang namamahala sa aming kaparamot na biyaya ng Ama. Nang ako po ay magpatanim, nayari nga po nung araw na yon. May pasabi nga po na may meeting kami, subalit hindi po ako umaten at ang inasikaso ko nga po yung pagkapatanim. Nagkulang po ng punla, yung punlaan, bali, kung nalalaan ng mga magsasaka yung punlaan, meron pong 2, ano ba tawag, kama na hinangad ko na nga po na ako na magtanim. Subalit nang nag-iisa lang po ako sa bukid, iniwanan na nga po ako ng mga kasamahan ko. Inarimuhan ko po na tamnang ko yung 2 kama. Di ako nga po ay nagtanim na. Ba't po nung mayari ko na yung 1 kama, paglipat ko pong ganon sa 1 kama ay bigla po akong napaupo. Parang naramdaman ko po yung ako ay ninatapakan. Ang ginawa ko po ay dinukot ko po yan. Kung ano yung natapakan ko po. Basong basag po, nakalahati, ganyan ang nakatimo. Na unti-unti kong dinukot. At pagkatapos po ng kuhanin kay basong nga po, sumusurumpit po yung aking paa na yan, nabiyak. Hindi po ako nawala ng pag-asa. Humanap po ako ng kahit papel lang na plastic, tinalian ko. Purihin ng Ama, sapagkat bilang kami nga po ay magkakapatid na alagad. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pangalawa, ang kapatid kong Alan, na siya ay 3 araw niya kung nilalanggas yung aking sugat. Siya po ang nagpagaling sa akin nung una ang Panginoon. Na kahit na po ako'y utumitigyad, patuloy pa rin akong sumasama sa paghahayo ng ating divine mercy. Yun po ang naging kasaysayan ko at salamat po sa Ama. At ngayon nga po ay ako'y inakay niya na nandito na ako na bilang nga po ay ginagamit ng Ama. Purihin po siya, Panginoon. Mag-aalay po ako ng gatiting na kanta. Tingin mo, O Diyos Ama. Ikaw ang siyang nagbigay buhay dito sa mundong ibabaw. Ikaw lamang at walang iba, O Diyos na pag-asa. Buhay naming Panginoong Ama, dalangin ko'y hari nawa. Sa bawat oras ako'y sa'yo, sa isip at puso ko. Sa isip ko't salita ay gawa, patnubay mo'y di magkakasala. Kamalian ko'y itatama. Dinggin mo, O Diyos Ama, kapangyarihan mo'y sinasamba. Nagpupuri sa'yo, Ama, sa ngalan at kataligtasan, Heso Kristong lumikha. Salamat po.
maraming salamat, Mamang, sa inyong pagbabahagi at sa inyong pagpupuri sa ating buhay na Diyos. Na tuwiran po totoo lang po, ano po, tuwiran namang sinasabi o sinasambit ng Banal na Espiritu na nagkakalak ng Panginoon sa tuwi na po na siya ay pinagpupurihan. Amen po ba yun? At lalo tigit kung may kasama pang pagsisiwalat ng kanyang kadakilaan. Amen po ba yun? Kaya purihin at dakilain ng ating Panginoon sa kanyang katawan sapagkat binigyan siya ng lakas ng loob upang sa gayon ay tumindig sa harapang ito. Meron po akong natitigan kanina. Ano po? Si Tatay Marcos po. Ano po? Kasi si Tatay, di pa regular naman na pumaparito. Ano po ba, Tay, ang nararamdaman mo, nadarama mo kung bakit patuloy kang nagbabata? Ano po, patuloy ka nagbabata na pumaparito, no? Sa kabila ng kuminsan ay napakainit, di po ba? Ligid naman, di naman po ligid sa kalaman ng bawat isa na nung mga nakaraang buwan ay napakainit ng panahon, di po ba? At ngayon naman ay nag-uulan. Subalit, bakit patuloy kang pumaparito sa dakong ito? Amen? Maaari po bang marinig ang inyong kalooban kung bakit nga po kayo nandirito ngayon sa araw na ito? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa kanyang katawan. Ama, muli po akong lumalapit sa throne ng iyong awa. Nagsusumamo at nagpapakubabay sa dakilang panan. Basbasan mo po ako, O Diyos, ng iyong malalasantong Espiritu upang ako'y magkaroon ng tapang lakas ng loob na humarap at magpaliwarag upang itaas at luwalhati ka. Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po, gusto ko lang pong balikan yung mga, kasi po pasukan na ngayon. Naalala ko po noong mga panahon na nagpapaaral pa ako ng anak. Noong pong mga panahon na yun na nagpapaaral pa ako ng anak. Pag po dumarating na yung pasukan na yun at nagkakaroon ng kagipitan sa aming buhay, lalo na sa pangangailangan sa pag-aaral ng aking mga anak, dahop sa pera at pangangailangan, hindi ko po alam kung saan ako tutungo, saan ako pupunta. At humahantong ako sa sanlaan o lending investor ng mga panahon na yon. Pero nung makilala ko po ang tunay na Diyos, ang buhay na Diyos sa lugar na ito, unang-una po sa pangalan ng ating minamahal na si Apo Konsing, nagbago po ang aking pananaw. Na dati po, title ng lupa ang isinasanla, dinadala ko sa sanlaan. Ngayon po ay titulo ng tiwala, pag-asa at pananampalataya ng itasanla ko. At ngayon nga po, dumating po yung mga panahon na sa ganong sistema ay nagkaroon po, umani po. At naramdaman ko po ang mga bagay na iyon, talagang malaki ang hiwagang ibinigay sa akin, higit pa sa material na bagay. At iyon po, sa bigay ng mahal na Santong Espiritu, sa pakikinig at pakikinig ko ng kanyang salita, nag-umapaw po ang aking lubos na pagtitiwala sa Kanya at marami po akong promises ng Panginoon na nakuha sa Kanya. At doon po ay nang hawakan ako. Nasabi nga po niya sa Kanya mga pangako na lahat ng iyong pangailangan ay aking isusupply sapagkat mayaman ang aking kaharian. Kaya po sa mga sandali pong iyon, pag po ako'y dumarating ang mga panahon na mayroon po akong bagabagin o problema na dumarating sa aking buhay, hindi na po ako, nagkakaroon po ako ng magandang solusyon dahil yung solusyon po na yun ay natutunan ko sa lugar na ito. Ang panalangin at panalangin lamang po ang solusyon ko upang maibsyan ko ang mga problema ng aking dinadala. At sinabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga pangako na sino man ang nabibigat ng lubha, lumapit kayo sa akin at kayo aking pagpapahingahin. Kaya din po, sinabi din ng Ama na kung kayo ay manalangin kayo sa aking pangalan at aking ibibigay. Kaya nga po maraming po salamat at inakaya ko ng Santong Espiritu sa lugar na ito at lubusan ako nagtiwala at nakadama at nabuksan ang aking puso at nakadama sa tinig ng banal na salita niya. Maraming salamat po sa lahat.
Salamat po tayo sa inyong pagpapaunlak. Ano po? So yun po ang natanggap niya. Tuwirang pagtitiwala sa ating Diyos na buhay na sa dating buhay daw po ay hindi po ba nagsasanla siya. Subalit ngayon, sinasanla niya ang pagtitiwala sa ating Panginoon. At marahil yun din po ang pinangahawakan namin ngayon. Ano po? Sa mga dinadalisay ng Panginoon na tuwiran nga po kung hindi ka magtitiwala sa Kanya, wala pong mangyayari. Amen po ba yun? Kaya ko po naturan yon sapagkat ito po ay nagaganap sa aking buhay. Ano po? Na pinagtitiwalaan ko ang Kanyang mga salita na binitawan po ng ating Panginoon sa pamamagitan ng katauhan ng ating mahal na Panginoon. Ang tuwirang magtiwala na kailanman ay hindi ka magkukulang. Amen po ba? Kaya po sa mga sandaling ito, akin naman po tinatawagan ang aking mother, ang aking mahal na shepherd upang muli po ay makapaghandog. Batid ko po na nagpupimpilas sa kanyang damdamin upang makapag-alay sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang kanyang katauhan. Tatlo po ba? Tatlo po. Purihin at dakilain ng ating Ama. Salamat pong muli, Ama, sa pagkakataong ito. Tanging kahilingan, bawat pag-aalay, manamnam ng sinuman at makapagdulot sa kanila ng galak at higit na igting ng pananampalataya. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ala po, tagusan na lang po ang tingin. Siya na naman. Batid ko po, yung mga ngiti na yan ay pagtanggap. Ano po? Hindi na po ako magbabahagi ng napakadami. Babahagi ko lang pong kapiraso yung bakit nga ba tayo naririto, sapagkat tuwirang naririto tayo dahil sa Ama, dahil sa Kanyang panawagan, dahil nararamdaman natin Siya, kaya tayo naririto sa Kanyang panawagan, nagagalak tayo sa piling Niya at sa dakong ito'y naramdaman natin. Amen po? Naramdaman natin sa dakong ito sa pamamagitan ng Kanyang mga banal na aral, mga banal na salita na sa bawat araw, inihahasik sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching na katotohanang buong katatagang gumaganap, hindi nang hihinawa na ihayag ang salita ng Diyos para sa ating lahat. At isa po yun sa nagpapagalak sa puso ko sa bawat araw, ang siya'y maalayan, kung kaya patuloy na lumalaban, patuloy na ipinakikipaglaban ang kalooban ng Diyos. Ang totoo po kanina, pagkaupo ko, panay po ang sulyap ko sa anak na Anali at isa lamang po ang ibig sabihin nun. Ama, buhusan mo po ng pandama ang aking kapatid sapagkat batid mo po ang damdamin ko. Sabi nga po ng kapatid na guro, sige pumunta ka na ron, iungaong mo na yung mukha mo doon. Kasi nga po, sabi ko, parang ang sarap nung tawagin ka, mag-alay ka na hindi ka na nagtaas ng kamay, kundi sa pamamagitan ng pagdulog mo sa Ama, nadama ka ng Ama at pinadama niya sa kapatid mo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. At sa pagkakataon pong ito, nais ko pong tawagin ang ating kapatid na Anali, bilang facilitator na tinalaga ng Ama sa araw na ito upang ako'y samahan sa awiting ito. Isa lamang pong awitin. Ito po, nung awiting ito ay lumang awitin na hindi po ako nagkakamali. Ito yung unang-unang ibinigay ng Banal na Espiritu sa katauhan ni Mami Betchico na ipaawit po sa akin. Kaya kung paano po ang Diyos ay hindi nagsasawang tayo'y lingapin, tayo'y mahalin, tayo'y alayan ng Kanyang mga banal na salita. Ganon din po natin damhin, huwag nating pagsawaan ang paulit-ulit na awit sa bawat araw. Amen po ba? Baka po pagsawaan natin ay manawa po sa atin ang yes, Lord. Salamat po. Huwag po sa tinig, kundi sa nilalaman ng awitin. Huwag po kayo mag-alala, hindi po magsasawa ang ating Panginoon na makinig sa mga papuring awit na magmumula sa kanyang mga anak. Ipaglalaban po. Namnamin po ninyo ang lyrics ng awitin ito. Back to normal na po para kay Bunso, mahal na kapatid. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang likaya, sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Anhin
ang buhay kung wala ka sa akin. Mabuti pang pumanaw kung wala ka sa akin. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Kayamanan sa lukha, di ko na hinahanap, pagkat ang hanap ko si Kristo sa aking buhay. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalan. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Mother ko lang. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya. Sa piling mo, Ama, buhay ko ay nagbago. Anong man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Ano man ang mangyari, ayaw kong mawalay. Ipaglalaban ko ang pag-ibig mo. Ipaglalaban ko hanggang sa kabilang buhay ang ating pag-ibig, Ama ko. Maraming salamat po. Hindi po Salamat po. maaari na hindi po kaya awit na po, na kaya lamang ang solo. Ninamnam niyo po ba ang awitin? Purihin ang Ama. Salamat po. Salamat po. Bigay ko na. Saka po, hindi po pwede. Tawad po, akala ko po umupo na po. Hindi po, talaga pong isa pa po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa aking mother, na minsan pa po ay hahandungan tayo ng awit sa ating Panginoon.
Isa. Dahil mahal kita, hindi po ako tatanggi, Ama. Kaunting di pagkakaintindihan ng aking mahal na anak na shepherd. Kaya po, panibagong awitin, dahil mahal kita, hindi ako matitigatig ano man ang sabihin nila. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong sasambahin. Dahil minamahal kita, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil nakilala na kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahing lagi dahil mahal kita. Magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong sasambahin. Dahil minamahal kita, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil nakilala na kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahin lagi dahil mahal kita. Magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa batid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako. Nabuhay kang totoo. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa hatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako. Nabuhay kang totoo. Thank you, Lord, dahil mahal kita. Di ako matitigatig ano man ang sabihin nila. Mahal kita, paglilingkuran kita, nais kitang magama sa tuwina. Amen. Maraming salamat, Mother. Ano man ang sabihin nila, ano po? Ano man ang sabihin nila, patuloy kang magpupuri sapagkat iyon ang kinalulugod ng ating Panginoon. Amen po ba yun?
At dahil mahal tayo ng ating Panginoon, gayon na lamang ang paghahandog niya sa atin. Hindi siya nagsasawa na bagamat kung minsan ay medyo nasesermonan tayo, ano po, sapagkat bilang pagkatao ay sadya pong pasaway at matitigas ang ulo. Subalit, hindi tayo pinagsasawaan ng ating Panginoon. Amen! Patuloy niya tayo binubusog ng kanyang mga salitang banal hanggang isang araw ay magising na po tayong lahat. Amen po ba yun? Mother, gusto niyo po bang magbahagi? Okay po. Akin pong tinatawagan ang Mother of the House upang muli po ay makapagbahagi sa ating lahat. Nawa po ay pakinggan po ninyo ang kanyang pagbabahagi. Maraming salamat po. Muli salamat, Ama, sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob mo upang maghayag ng iyong kabutihan, na iyong kagandahang loob, na sa bawat araw ay patuloy mong pinadadaan, na sa bawat araw ay patuloy mong inihasik ang may inam na aral upang matutunan namin lubusan ng iyong kabutihan, ang iyong kahiwaga at kadikailaan, na kailanman ay di mo pinatid, di mo pinaram kanino man, bagkos patuloy mong pinadadama, sapagkat ikay tunay na buhay, sa pamamagitan ng Espiritong Banal, sa katawan namin inyong kinalugdan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Naluluha ako Bakit kaya ako naluluha? Kahapon pa ako wala sa ayos. Parang bilang pagkatao po ay kagaya rin niyo po. Tao rin po kami. Subalit naroon po yung kaukulan na kapag itinuon mo yung mga bagay-bagay na nais mong apuhapin bilang pagkatao at hindi mo kakapain yung panlasa na kaloob sa'yo ng Ama, mawawala ka sa kabanalan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po ang katotohanan sapagkat habang kahapon po unang araw ng linggo, ang araw ng Lunes, sadya pong nagkukumahog, start na ng klase, ang alaga ko ay pumasok na po ng nursery. Sabi ko sa Panginoon, Ama, sa buong buhay ko muli babalik ako sa pagkabata. Ihahatid ko yung bata, hihintayin ko, at sadyang bilang pagkatao, maaari kang magreklamo sa iyong sarili sapagkat hindi naman yun kagustuhan ng ating Panginoon, kundi responsibilidad ng isang magulang. Bakit ko po ito binabahagi sa inyo? Yun po ang katotohanan. Kapag ikaw ay tinawagan ng Diyos at tuwirang gusto mo makipaglingkod sa Kanya, ano man ang nadagdag sa'yo, hindi mo maaaring itsapwera yung sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Para sa akin po para po sa akin, sapagkat doon po ngayon nakapasok ang aking pagninilay na siyempre po alam nyo naman yung mga mamis dyan na naranasan na nagkaroon ng nursery ang anak. Ito 1 week po, nakagabay mamamasdan mo. Parang sabi ko sa Panginoon, Ama, ano kaya ang dahilan mo bakit parang ang mundo kong ito'y ibinalik mo ako sa bilang isang magulang? At masisilayan mo ang pagkakaiba. Lamang, naroon yung sa tuwina ay paggabay ng banal na Espiritu na sa bawat masisilayan mo, mayroon siyang kapahayagan na mapagpapagaan ng puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang katotohanan na sabi ko nga, simula po nung Saturday, hindi rin po ako nakapagbahagi noon. Masama na rin ang pakiramdam ko noon. Sa katotohanan lang, hindi naman po kami ang nagmimithi na magbahagi sa kitnang ito. Kundi kung anong kalooban ng ating Panginoon, hindi po yun isang pagmamayabang at hindi rin po isang pagmamagaling. Kundi sa aming mga sarili, may nararamdaman kaming gumagaling. Kapag tumitindig na nagpapatotoo kung anong kaganapan, kabutihan ng ating Panginoon, yun ang hindi po batid ng lahat. Sapagkat hindi nga maunawaan yung hindi pa nakatatarok ng damdaming yaon. Amen po ba yun? Subalit salamat po sa Ama sapagkat kahapon pa po iba na, simula po nung Saturday hanggang kahapon iba na po yung aking pakiramdam na parang sabi ko nga sa Panginoon, Ama, ipagsumigawan ka man sa kung saang dako, kung ang ilan naman ay di aayon sa iyong kabutihan, sapagkat di ka paganap nararamdaman, marami pa rin ang kukontra. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit sa dako ito, sa katotohanan lang, hindi kami, lahat ng tumitindig sa gitnang ito, hindi maaaring maghabi ng salita
na ipapatotoo. Kahit kayo po, mararamdaman niyo po yan. Hindi maaaring kumapa ng salita, magtanong sa ilan bago ipatotoo. Hindi po eh. Kaya po nasasambit po yung kaukulang kaganapan na handog ng ating Panginoon sapagkat yun po yung totoong nagaganap sa bawat isa. Amen po ba yun? Sa madaling salita, wala man po tayong tema. Subalit nais ko pong ibigay na emphasize po sa inyo yung kahalagahan kung bakit kailangang manahan at manatili po tayo sa paglingap ng banal na Espiritu. Yun po yung nais ko pong i-emphasize po sa inyo. Napakahalaga po eh, sapagkat ako po bilang isang lingkod, sabi ko nga, kung titingnan mo lang, parang basta-basta lang po yung atas sa akin. Kung titingnan lang na, simple lang naman yun, namamalengke lang naman, magluluto, pagkatapos ganun lang. Ganun lang ang tingin ng tao. Amen po ba yun? Bakit ko po ito sinasambit? Sapagkat minsan, yung inaakala ng taong simple, yung kalaliman nun, hindi nila alam, nagkakasala sila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, ikaw na tumanggap ng isang atas, kapag tumanggap ka ng atas, at pinahalagahan mo yung tinanggap mo, gagawin mo itong malaking responsibilidad. Kahit ano ba yung nakatalaga sa'yo. Amen po ba yun? Sapagkat ito ang mag-uudyok sa puso mo para tumupad ka sa Diyos na tinanguan mo. Buhay po ba ang Diyos? Yan po yung nais ko po ibahagi sa inyo. Alam niyo po, sabi ko nga, kung kailan ako tumanda, anak, hindi ko naranasan sa aking anak na mag-nursery dahil iba naman po noon, grade 1 kaagad, ano po. Eto ngayon, bumalik po ako sa back to zero po ako. Alam niyo po, nung pinahiram ako ng ating Panginoon ng 3 katulong, nawala na lahat yun. So, ibig sabihin, magaling na ako. Subalit ba'y pinadadama siya sa akin na nararamdaman ko sa katawan simula nung nagkasakit ako, anak. Yung half body ko, mayroon ako nararamdaman na kakaiba hanggang dito sa aking, sa right side ng aking katawan. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin inaangkin sa sarili ko na mayroon akong karamdaman. Bakit? Sapagkat ayaw kong bawasan yung inatang sa akin ng ating Panginoon na magkakaroon ako ng dahilan na baka pwede naman ako na wag na muna kasi ganito yung nararamdaman. Hindi po eh. Alam niyo po, pagdating po sa ganyan, parang hindi exempted kay God. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sabi ko nga, Ama, gumigising ka ng pagdasal ng 3 o'clock, 12 o'clock, and 6 o'clock. Ngayon mas maaga, ipiprepare mo yung dapat i-prepare. Pagkatapos dito, kapag hinatid mo, babantay mo hanggang 10. So kung mamamalengke ka. Sa palagay nyo, ano pa ang pahinga? Amen po ba yun? Kaya sabi ko sa Panginoon kanina, naway makayanan ko ang ipinagkaloob mong ito. Nadagdag bilang gampanin, bilang tao, hindi ko masasabing kabanalan yun sapagkat yun po ay sa anak mo. Ano po? Subalit salamat pa rin sa Ama sapagkat bawat nararamdaman, alam niyo po nung Saturday, wala po kayong kamalayan. Ang buto ko po ay parang pinapasok po ng hangin. Napakiramdam ko po, bawat galaw ko, mag-slay na ko. Yun po yung nararamdaman ko nung Saturday na yon na siguro nga may kasalanan din ako kay God sapagkat tinetest ko po yung lakas na binibigay niya sa akin. Sa dami ng dapat gampanin, alam niyo po bakit ko po ito binabahagi sa inyo? Ganyan po, inaamin ko po sa inyo, kung wala po ang banal na Espiritu na bibihag sa aming mga puso, wala po kaming lakas. Buhay po ba, Diyos? Amen po ba yun? Hindi namin kakayanin. Sapagkat sa unang buhay, naranasan ko po yung mag-isip ng magdamag, maghapon magdamag, wala rin nabago, kundi sakit ng ulo, sakit ng katawan, problema pa. Subalit dahil may Espiritu, kapag i-compare ko po ngayon, na gano'n na magiging senaryo, iba ang lakas ng banal na Espiritu na tinatanggap mo sapagkat yung yung pinakamahina sa'yo, kaya mong kanyang palakasin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung nataro ko, sabi ko, Ama, bakit ganito yung nararamdaman ko sa katawan ko? Subalit, hindi ko ito bibigyan ng pansin. Kung ihihiga ko ito, lalo akong makikita ni kalaban na, ay, gapi na yan, inihiga na eh. Hindi. Pinipilit ko po na ako'y makagalaw ng normal. Subalit pakiramdam ko mayroon ako lagnat. Pagdating ng Sabado, Linggo na, nagtain na po. Hanggang kahapon po, nagdudumi po ako hanggang kahapon. Subalit salamat sa Ama. Sapagkat dahil sa mga gampanin na inuudyok sa puso mong gawin mo,
Yung panlasa na pinatikim sa iyo ng Diyos na hindi mo malilibutan, ang gusto niya ibahagi mo kahit kanino kung sino yung maabutan mo. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, parang simple lang kami. Ano po? Nakita niyo po ang mga alagad? Parang simple lang. Ang dami po namin dinadala. Subalit hindi po kami nagpapaawa sa tao. Kaya po namin ibinabahagi yung kaukulang ginagampanan ng Diyos sa aming buhay upang ito po yung mag-udyok. At sa tuwing na nag-uudyok po sa aming puso at sa aming isip na siya'y paglingkuran. Amen po ba yun? Sapagkat pinagdadanas po niya kung paano yung kanya saklolohan. Kung sa isang iglap, nagkulang ka, yung saklolo niyang ibigay ng puspos sa'yo, maaaring mabawasan yun. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magtanto po kayo. Yan po ang dahilan. Kaya, never say no. Yun po yung masasabi ko po. Kaya ko po ito nasasambit sapagkat talaga pong daman-dama po ng banal na espiritu nung Saturday kung paano po ako nahirapan. Kaya umakyat po ako sa taas. May kwadro po doon. Ayaw ko magpahalata sa mahal na apo na masama ang pakiramdam ko, pero si Mami Beth, si kapatid na Merna, sila kapatid na alam nila, sabi ko, ibang nararamdaman ko. Sabi ko, yung hangin sa buto ko, pumapasok pababa para akong babagsak. Sabi ko, umakyat ako sa taas, sabi ko, Ama, huwag mo ako ipagapi kay Satanas. Huwag mo ako ipagapi sa kanya, sapagkat wala siyang karapatan sa buhay ko. Simula nang kita'y nakilala. Kung sa oras na ito'y ipagagapi mo ako, hindi ko matatanggap na gapiin niya ako. Sabi ko po, kaya bababa uli ako at magbamaya po, magbibendisyon po ang mga alagad. Nung nagpa-bless po kami, buhay ang Diyos. Hinaplos po ng mahal na apo yung aking sikmura pababa at hinagod dito ko po para lang po ako nagdahilan. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po. Alam niyo po, mahirap makibaka sa karamdaman. Nararamdaman po namin yon. Sapagkat kami po bilang mga alagad, naranasan po namin din ang iba't ibang uri ng karamdaman. Subalit dahil may Espiritu Santo na nagbabahagi ng mabubuti, bumibihag sa puso mo upang maaliw ang isip mo. Kapag doon nakatuon doon sa kaaliwan na dulot ng Espiritu, walang mararamdaman na ano man sa katawan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, hanggang kahapon po, malumbay talaga. Sabi ko, Ama, bakit po pinadadanas mo po sa amin bilang lingkod mo, yung ganito na minsan sa pagninilay po kasi natin, kung kayo po ay naranasan yung magnilay at hindi nyo lang paglinilayan yung sarili nyo, maraming kaukulan na ibinabahagi ang ating Panginoon upang higit pang lumalim yung kaukulang pandama na binibigay sa'yo. Mayroon po siyang itinuturo na dapat mong pagnilayan na hindi lang ang sarili mo. Sapagkat minsan po, kapag ikaw ay nagnilay lang bilang sa sarili mo at ang dinama mo ay yung nararamdaman mo na ikaw ay nagdaramdam, maaaring ang mag-udyok sa'yo'y kalaban. Subalit magandang pumapasok sa isip mo. Buhay pa ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat napakarami pong senaryo na kayang gawin ng ating Panginoon. Kaya hanggang kahapon po, sabi ko kay Mami Beth, sabi ni Mami Beth sa akin, ayoko nalulumbay ka. Daman-dama ko nalulumbay. Sabi ko, hindi ko rin alam. Sabi ko, may lumbay ang puso ko. Subalit wala naman akong problema. Wala akong problema sa ano ko, wala akong problema. Wala akong problema, pero nalulumbay ang puso ko. Hanggang syempre po, sasagutin ka rin ng Espiritu. Alam niyo po ba kung bakit? Minsan, nagkakaroon ng dulot ng pagkalumbay sa atin yung kaukulan na ang minimithi mo'y mabuti, subalit yung minimithian mo na handugan ng mabuti, ayaw sa'yo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Nagaganap po yun sa lahat. Yung nilalayon mo na palasahin mo sila ng asin na taglay mo, subalit ayaw nilang tumikim. Sapagkat, iba nga ang naghahari sa kanila. Nakakalumbay din po yun. Subalit hindi nakalulumbay na nakagagalit. Kundi wala kang gagawin, kundi idulog mo sama na nawa ay magparehas kayo ng pandama upang ang nalasahan mo ay malasahan niya sa iisang pinagmulan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, mahirap din po makibaka. Akala niyo po madali mag-ialagad? Madali yung salitang alagad. Subalit yung gumawa bilang isang alagad, mahirap yun. Amen po ba yun? Mahirap po. Sapagkat hindi ikaw bilang tao lang ang titingnan, kundi yung naka-attach sa'yo. Amen po ba yun? Kapag ang naka-attach sa'yo ang Panginoon at yung ginamit sa'yo, halimbawa ang mahal na Apo Kunching,
mayroon ka lang isang pagkakamali na maliit, silang dalawa damay. Boy po bang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya yun po yung napakasela na bahagi na sa bawat araw. Sabi ko nga, Ama, simula po ako na inatasan mo ako bilang mother of the house, hindi ko naranasan na magtala kung ano yung bibilhin ko, kundi ikaw ang nag-uudyok sa akin kung ano yung dapat. At sa bahay pa lang, itinuturo mo sa akin kung ano yung dapat kong gawin at ano yung dapat kong bilhin. Kung ikaw bilang pagkatao, mag-aalinlangan ka eh. Paano mo malalaman na yun ang matitira doon samantalang andito ka sa bahay mo? Pag sinabi sa yung ito yung dapat, alam niyo po buhay ang Diyos. Pagdating mo sa palengke, kung ano yung sinabi niya, yun yung andun makikita mo. Buhay mo ba ang Diyos? Totoo po yun. At ang pinakamaganda po, kaya ko po binabahagi sa inyo, makakalimutin po ako bilang pagkatao. Tanungin niyo po si kapatid na Emma. Kaya ko po ito binabahagi sa inyo upang masundan niyo po ano ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa pagtanggap natin sa Kanya. Minsan kahapon lang, syempre po, ang dami, lalo po nagmamadali, habol mo yung oras. Ako alas 11 na, wala nang aabutan. So, bibigay ka na lang pera, babalikan mo yung sukli. Alam niyo, pag may nakalimutan po ako, i-remind po yan ng banal na Espiritu, anak, pasubalik. Nakasakay na ako yung sasakyan ha. Sabi ko, patay, may nakalimutan ako. Sinasabi po niya sa akin, may nakalimutan kang sukli. Alam niyo po, bilang pagkatao, kapag nakalimutan ko na, hindi ko na mababalikan yun eh. Subalit ang ating Panginoon, sapagkat alam niya na galing sa Kanya ang lahat ng pinagmumulan, ayaw niyang masayang sa kawalan. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya binabahagi ko po yan sa inyo lahat, na ang sigla at lakas na mula sa banal na Espiritu ay hindi kayang pantayan ng tao. Amen po ba yun? Sabi ko po kanina, ang sakit ng ulo ko, sabi ni kapatid na Pearl, magbanyos ka kaya ng yelo? Ay, hindi. Inom lang ako ng tubig. Mamaya punta na ako sa chapel, makapagbahagi lang ako, magaling na ako. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Ang daming ginagampanan, ano po? Subalit salamat sa Ama. Yan po ang inihahayag ko po sa inyo, yung kabutihan ng banal na Espiritu, kung paanong sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching ay hinahasikan po tayo ng mga aral. At yung mga aral na yan, kung sa palagay nyo po ay hindi nyo kaagad maunawaan, pumili lang po kayo ng madali nyong masundan. At unti-unti nyo pong ipasok dito sa puso nyo na maghahambing lamang sa isang wallet, ipunin nyo lang po. At isang araw, kapag nailagay na kayo sa senaryo na dapat nyo pong i-apply yung inipon ninyo, mariremind po sa puso nyo na yun ay bahagi ng Diyos sa buhay nyo. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sa katotohanan lang, kung kahapon po ay pinagkaloob, nagkaroon po ako ng pagkakataong magbahagi sa unang buhay, ano ang nakasasaya sa'yo, at ngayon na ikaw ay muling binuhay sa Espiritu, anong nakagagalak na gampanan mo? Sa unang buhay, alam niyo po, masyado akong allergic sa pera. Inaabot ako ng madaling araw para maghanap buhay. Totoo po yun, sa unang buhay. Sapagkat syempre po, sa unang buhay po namin, halimbawa po, 10 tao, magbayad lang 5,000 isa sa kanila. Kung lahat sila magbabayad ng gano'n, mayroon ka na kaagad 50,000, ayawan mo ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Totoo po yun. Naranasan ko po yun, nalulung ako sa gano'n. Dahil doon sa karunungang panlupa na binahagi sa amin, na talaga pinabayaran ng mayayaman. Totoo po yun. Subalit salamat sa Ama, sapagkat kung paano yung kaukulan na yun ang layon ko sapagkat naranasan ko po na walang-wala, naranasan mo na wala kang ganito, wala ka kahit ano. Kapag binigyan ka ng pagkakataon na hindi mo alam na sa Diyos, akala mo galing mo sa lakas mo, sasamantalahin mo yun sapagkat minsan nga lang po yun na ibigay sa'yo. Subalit ngayon po, alam niyo po, wala akong pinanghihinayangan. Sapagkat alam ko po na kaya hinugot ako ng Ama sa ganong senaryo, alam niya na ako'y mawawala sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Yun po mga kapatid. Ngayon po, ang karampot na handog ng ating Panginoon, wala ka nang iniisip na para sa'yo. Kundi, ang iniisip mo, kung ano yung nakaatang sa'yo na dapat mong gawin at tukdin, yun ngayon ang responsibilidad na iniisip mo para maibalik sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Nakukuha niyo po ba? Sa madaling salita, mga kapatid, hindi maaari makinig ka lang. Sabi nga ng mga kapatid ko nagbabahagi, hindi rin maaari makinig ka lang, umuwi, matulog.
Hindi po. Hindi nyo mapapalawak yung kaloob ng Diyos sa inyo kung makikinig ka lang at matutulog pagkatapos tutungo uli. Kailangan gamitin. Amen po ba yun? Kailangan mayroon kang test kung paano mo gagawin yung ibinahagi sa iyo ng banal na Espiritu. At kapag nagawa mo yon, hindi na po ikaw yon, kundi siya na tinanggap mo sa buhay mo. Buhay pa ba ang Diyos? Bakit ko po ito, ganito ang tono ng bahagi ko? Yan po yung nararamdaman ko. Kaya po sumisigla ang katawan ko, sapagkat alam ko na mayroon akong big boss na natanguan, na kailangan makita kitang ganito upang pagdating ng 15 at katapusan, may sweldo ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Yun po yung inaangkin ko, na araw-araw nakikita niyo po kami, andyan lang, araw-araw nakikita niyo mo naglilingkod. Subalit sa oras na ibinigay ng Diyos ang para sa'yo, hindi ka man bayaran ng kapwa mo, hindi ka man bigyan ng kapwa mo, subalit kapag ang Diyos na ang kumilos, lahat mula 1 hanggang 30, ibibigay niya sa'yo kabuuan nun at magagalak ang puso mo. Buhay pa ba ang Diyos? Ngayon, anong laban? Babalikan mo ba yung una mong buhay? Samantalang magkakaproblema ka pa? Totoo po yun. Hindi po ako nagmamalaki sa inyo. Kundi, yun po yung nasumpungan ko sa dakong ito. Kung paano ko pong tinanggap ang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo kong Ching, at nalasahan ko po yung lahat ng lasa na kaloob. Siyempre po, lalo na yung matamis na kaloob ng ating Panginoon. Yung asin na kaloob ng ating Panginoon. Malalasahan mo, kaya nakapagsasabi ka, ang sarap naman. Kaya mga kapatid, yun po yung ibinabahagi ko po sa inyo. Nawa po, yung panlasa po ng mga alagad, mga kaps, na nagbabahagi sa gitnang ito at mga pasyente man po na nakadama sa ating Panginoon, ay malasahan po ng lahat. Sapagkat, maaari ngayon ay hindi nyo maunawaan sapagkat hindi pa nyo pa nagaganap sa inyo. Subalit, isang salita lang, subukin nyo lang po. Subukin nyo lang po. Sabi nga, hindi bulag, hindi bingi, hindi natutulog ating Diyos. Kung paano ang katapatan mo na ibinabahagi sa kapwa mo na ito yung gaya niyang gawin, maaaring sa'yo gawin din niya. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Kaya, sabi ko po, Ama, okay na uli ako na pag namamasdan mo na ang dami-dami, syempre po, sa dating buhay mo, na minsan ka lang pinatikim ng Panginoon ng masarap, at danasin mo uli yung parang andon, parang sisabol yung buhay mo, ups and downs, parang andun yung, ano ba to? Subalit buhay ang ating Panginoon. Sa kabila na may katanungan ka man sa isip mo, kung sa puso mo'y porsigido ka pa rin na paglingkuran siya, hindi ka pa rin niya bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ito ang iiwanan ko po sa inyo. Patuloy niyo pong panahanin ang banal na Espiritu. Sapagkat hindi ko sasabihin sa inyo wala kayong banal na Espiritu. Lahat tayo may banal na Espiritu na bumihag sa atin. Lamang, hindi pa natin nalilinang ng mabuti. Ano ba ang kaloob niya sa buhay natin? Andyan lang siya naghihintay. Andyan lang siya nagpapagamit. Subalit tayong tao, hindi natin magamit sapagkat hindi natin alam ang technique. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Baka mamaya, ipahalimbawa natin, yung banal na Espiritu, halimbawa natin isang gamit. 110 pala ang dapat sa isang, inisinaksak mo sa 220, di sumabog. Ganon din po, proseso din po. Kaya nawa po, tayong lahat. Sabi ko kay Mami Beth, ako aminin ko sa'yo, dumarating sa akin yung pagkainip, kung paanong yung layo ng ating Panginoon ay maihasik sa lahat, lalo na sa dakong ito na ang lahat ay nakadadama. Subalit kung may pinadadama ang ating Panginoon na parang papasok dito, lalabas lang dito, pagkatapos nagsasabi ka na ng totoo, ismiran ka lang, parang nakakalumbay, ano po? Alam nyo po, hindi yung mga nagbabahagi ang iniismiran nyo at hindi rin yung mga nagbabahagi ang inaayawan nyo, kundi ang Panginoon na nagbahagi sa bawat isa, kaya sila nakapagsusumigaw sapagkat yun ang nagaganap sa buhay nila. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, tayong lahat, wala pong pipigil sa kahit kanino kung anong dapat ipahayag. Ang mahalaga, ang pinangangalandakan natin sa gitnang ito ay ang ating Panginoon na siya'y gumamit ng tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu ating mahal na Apo kong Ching, at tayong lahat ay nakalasa ng inihasik ng ating Panginoon upang sa bawat araw ay may magamit tayo at maibahagi sa ating kapwa. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito.
Maraming salamat, Mother, sa inyong pagbabahagi. Na kung tuwirang pong ninamnam ninyo, pinakinggan ang kanyang pagbabahagi, ay tuwirang nagkaroon na po tayo ng tips, mga tips, mga kaukulan na kung paano nga pong sa bawat araw ay ang pagdalisay ng doroon, ang pakikibaka. Subalit sa patnubay at gabay ng ating Panginoon, tuwirang nakasasadsad din naman. Amen! Mother, laban lang, sapagkat di po ba may tinuran sa inyo ang Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Hindi ko po nakakalimutan yon na dito kay tatanda. Amen? Kaya laban lang po ng laban sapagkat ano man ang pinagdaraanan, nandiriya ng ating Panginoon upang patuloy tayong palakasin. Amen po ba yon? Kung ninamnam po at nakinig nga po kayo sa kanyang pagbabahagi, hindi po kakayanin. Ang paglilingkod. Subalit, nandiriya ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritong Banal ay patuloy nga pong ibinibigay ang lakas upang patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon. Sapagkat kung sa bilang pagkatao, hindi nga po kakayanin. Sapagkat napakahina po natin. At napakarami nating ginugusto sa ating buhay. Subalit, ano man ang yaman, ano man ang ating nakakamtan, yan po ay kararagling ipaparam ng ating Panginoon upang siya ay patuloy nating hanapin at patuloy nating paglingkuran. Amen po ba? At sa mga sandaling ito po, bagamat wala pa po ang ating mahal na Apo Ching, akin pong tinatawagan ang aking mahal na guro upang muli po ay alayan tayo ng maaaring awit or maaaring pagbabahagi. Nakikipag-usap lang po siya sa ating pianisto. Nainip na po ba kayo? Naantok po ba kayo? Ay, hindi po. Dapat po hindi. Sapagkat sayang naman yung pagparito ninyo kung kayo po ay may inip lang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katauhan. Okay. Sapagkat may nararamdaman po akong pamimigat ng aking bato, kaya ikakanta ko. Purihin ang ating Panginoon at pasalamatan natin ang kayo po, mga tagasunod na inakay ng Diyos sa dako na ito upang muli marinig ang pahayag ng Banal na Espiritu sa katauhan ng Apo Kunching at sa mga bawat naghahayag po. Alam po namin na nakakapulot kayo kahit po kaunti lang. Ang awitin ko po ito hinahanda ko sa inyo lahat, sa ating po mga masugid na nanunood, nakikinig sa pamagitan ng internet. Ang ating pong Tita Feli, Tito Dante, Tito Au, Tita Lenny Edraisa, ang kapatid natin na si Donna nasa London, si kapatid na Kati na nasa Taiwan, si Abby, anak ni Mother Maris, at si Emily, anak di Tita Emma. Sa inyo pong lahat. Saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo, dakilang pag-ibig mo sa akin, tatag at magpapaalala ako'y iyong kinikilig at siyang itatapat sa puso. Sikat ng umaga, buhos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, gayon ang Panginoon kong Jesus,
iyong kinikiliw at siyang itatapat sa puso. Puso mong naninimdim sa amay kay tumulong pa rin, pagkat ang Panginoon mong Jesus nakagabay sa atin saan man ako bumaling. Ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag ka papaalala ako'y iyong kinikiliw at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso. Maraming salamat po. Gumaan ang pakiramdam ko. Okay, patawad po, pero gusto ko pa pong one time. Namamanhid po kasi yung aking katawan. Kaya, ito yung kagalingan. Muli po, para po sa inyo lahat, at sa ating po mga kapatid na muli nanonood sa pamamagitan ng internet, yun po maging inspirasyon nyo sapagkat sila po nasa malayong lugar pero nanonood po sila kahit po sa maliit na screen. Okay? Hello din po sa ating kaibigan, Wesley. Kapatid, sundan mo na lang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Sikat din ang inyong araw, ang landas mo ay mag-iilaw sa daigdig. Ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay. Maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa inyong buhay. Tutulungan kayo ng Diyos na may lalang
daigdig, ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas pa sa inyong buhay. Tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng lubusan. Maraming salamat, mahal na guro, sa paghahandog mo ng awitin para sa aming lahat at para sa ating Panginoon. Kung si Tita Dory ay kapag may diraramdam, makaapak lamang sa dakong ito ay tuwirang kagalingan ng nakakantan. Si Mother naman, bahagi lamang at makapaglingkod ay nakakamtag din naman ang kagalingan. Si Tita Glo ay gayon din naman kung papaano nga ang kanyang batok ay mabigat at namamanid ang katawan. Tuwirang ang pananalig nga po ay gayon na lamang na pagkahandog at pag-aalay sa ating buhay na Diyos ay makakamtan ng kagalingan. Nawa po, kayo rin po, kung papaano sa bawat araw, kayo po ay tumatalima, tumutugon sa kanyang panawagan sapagkat kalooban ng ating Panginoon kung bakit po kayong lahat ay nandiriyan. Gawa po ay gayon din po ang maging pananalig ninyo at pananampalataya sa ating buhay na Diyos. Maraming salamat